Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 2, 2025, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 6, verse 37 hanggang 40. Papuri sa iyo, Panginoon. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban: huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng mga kaluluwa, All Souls Day. Napakaganda po ng ating mabuting balita sa araw na ito, at kahit napakaiksi ay marami po tayong matututunan dito sa mabuting balita. Dito ang unang matututunan natin ay yung ang ating Panginoong Hesukristo. Noong nasa langit pa siya, nagkaroon na sila ng plano. Sila ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu, na ililigtas nila ang sangkatauhan. At para maligtas tayong mga sangkatauhan, kailangang buwaba ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pagbaba na yon ng ating Panginoong Hesukristo ay meron ng kalooban ang ating Ama kasama ang ating Panginoong Hesukristo para sa katubusan ng sangkatauhan. At nung nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon siya ng human nature. So dito natin ang isa sa mga matutunan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo ay mayroong dalawang nature, yung isa divine at isa human nature. At mayroon din siyang dalawang kalooban o kaya will. Meron siyang divine will tsaka human will. At meron din siyang dalawang operation, yung sundin ang kanyang divine will at sundin ang kanyang human will. Kaya nung nandun pa siya sa langit at ang kalooban ng Ama ay iligtas tayong lahat, ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang human will o kalooban niya ay hindi taliwas sa kalooban ng ating Diyos Ama, kundi iyon ay sang-ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. At ang kalooban ng human will ng ating Panginoong Hesus ay sundin ang kalooban ng Ama. Kaya napunta siya rito sa lupa upang
hindi upang gumawa ng sarili niyang will, kundi para sundin ang will ng ating Diyos Ama. At ano ba ang kalooban ng ating Diyos Ama na sinasabi dito? At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Ayun, na ang kalooban pala ng Ama ay huwag mawala kahit isa man lang na ibinigay niya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung matatandaan niyo yung panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga apostles, yung Our Father. Ang unang-unang ang sinasabi doon sa panalangin na iyon ay Our Father. At totoo nga, kung tayo ay lumalapit sa Diyos Ama, yun kaagad ang panalangin na pwede nating sabihin sa Diyos. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. Ngayon, papaano tayo mafo-forgive ng ating Diyos Ama? Kasi ang ating kasalanan, ang resulta ng ating kasalanan ay kamatayan. At kung ang effect ng ating kasalanan ay kamatayan, papaano tayo matutubos sa ating kasalanan? Kaya ang solusyon doon ng Diyos ay ibigay tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang nagbuwis, siya ang umako sa lahat ng ating kasalanan para maging karapat-dapat tayong tawagin ang Diyos na ating Ama at maging ma-justify tayo sa paningin ng ating Amang nasa langit. Kaya yun naman ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo, na kung sino man ang lumapit sa Kanya sa pananampalataya, sila ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at muli niyang bubuhayin sa huling araw na nasabi dito. Kaya diyan natin masusundan ang pagkakasunod-sunod ng salvation, kumbaga story ng salvation natin kung paano tayo ililigtas ng ating Panginoon. Kasi parang ginawa tayo ng Panginoong Diyos, tapos iisipin natin na paano nangyari yun na ang Diyos ang gumawa. Dapat perfecto na kaagad yung nagawa niya. At bakit mayroon pa ring masama o kaya evil dito sa mundo, at kahit yung ginawa niya ay nagkakasala. Pero dito natin makikita na kahit nasa process pa rin ng paggawa ang ating Panginoon, at part ng paggawa niya, kasama dun sa paggawa niya ay yung pagtubos sa atin. Yung mga kasamaan na nakikita natin at napapansin ngayon ay kayang igawing mabuti ng ating Panginoon. At yun nga yung pagpapadala niya sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkatawang tao siya, at doon
ang ating Panginoong Hesukristo ay naging naging pleasing sa ating Panginoong Diyos, sa ating Diyos Ama. Kaya siya yung nagiging modelo natin bilang Kristiyano para maging kanais-nais din tayo sa Diyos Ama. At ganun nga, tinubos tayo sa ating kasalanan ng ating Panginoon. Kinuha niya lahat ng ating kasalanan. Kailangan lang nating lumapit sa Kanya at makakamtan natin yung buhay na walang hanggan at yung resurrection na tinatawag sa huling araw. Siguro ay medyo maguguluhan kayo sa explanation na ito, pero the more na magbabasa kayo ng Bible o kaya manonood kayo sa mga YouTube, mga explanation about the Trinity, yung salvation na binibigay natin ng ating Diyos, yung justification at pananampalataya, lahat na yan ay unti-unti nating maliliwanagan. Sabi nga dito, ang sinumang makakakita sa ating Panginoon ay kanyang ililigtas. Ang ibig sabihin ng makakakita ay yung makakasumpong o makakaunawa nung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Yun lamang po muna ang maibabahagi ko sa araw na ito. Pagpalain po lagi tayo ng ating Panginoon. Amen.